Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa magiliw na tagapakinig. Ako si Agilito, pero kilala sa palayaw na Agi. Dati kaming nakatira sa lugar ng Kaninguan sa Lampunaw, Iloilo, kung saan ko naranasan ang mga bagay na karamihan sa panahon ngayon ay isa na lamang katatawanan at para sa iba ay mga kwentong kuro-kuro lang. Huling bahagi ng taong dekada 80, pagkakaingin ng trabaho ng aking magulang, natawagin na lamang natin sa pangalang Nanay Dunsol at Tatay Pola. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Ang panganay ay si Manong Bongbong, pangalawa si Manang Niknik. Ako ang pangatlo. Sumunod si Anot at ang bunso na si Parot. Sina Manong Bongbong at Manang Niknik ay nagtatrabaho sa bayan ng Kalinog habang nag-aaral. Habang kaming tatlo naman ay naiwan sa lugar namin sa Kaninguan kasama ang aming mga magulang. Edad 10 taon pa lamang ako nang nagsimula na ako mag-araro sa aming kaingin. Gamit ang aming kalabaw na pinangalanan kong Bora at Balong. Babae at lalaki ang kalabaw namin. Ako ang nagbabantay sa dalawa. At minsan, katulong ko si Anot. Kasama din namin ang iba pang kabataan sa lugar namin na nagbabantay ng mga kalabaw at tumutulong sa mga magulang sa pagkakaingin. Pero ang pinakaginagawa namin sa pagtulong sa kainginon ay ang pagpangdurok. Ang pangdurok ay ang pagkukuha ng mga kahoy na nasunog sa kainginon. Isinisilid namin ito sa sako at tinadala sa bahay para gawing panggatong. Kapag marami naman ay iniipon namin, binibenta bilang uling. Sa murang edad ko ay nakakatulong na ako sa aking mga magulang. Tinuturuan naman ako ni Manong Bongbong ng pagsulat ng pangalan, pagbasa at pagbibilang kapag umuwi sila sa amin noon. Kaya kahit papaano, marunong ako. Pero ang mga normal namin na mga araw sa bundok ay hindi ko masasabing normal para sa iba. Madalas kasi kaming makakarinig ng mga putukan ng baril. Mga rebelde na nakakalaban ang mga alagad ng batas. Mga tao na kapag lasing ay nagpapatayan. Komunidad na kapag buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Malayo sa sibilisasyon kaya bihira lamang ang alagad ng batas na umaakit sa lugar namin. Kadalasan ay nangyayari lamang yon kapag malapit ng eleksyon. Naghahanap sila ng mga botante at taga-suporta, kaya kahit mahirap akyatin ang bundok, umaakit sila. Maliban doon wala na. Kung kailan lang ulit may proyekto ang gobyerno na may kinalaman sa kalikasan, saka lamang ulit sila aakyat. Mabuti na lamang at si Tatay, ayaw niya masangkot sa anumang kaguluhan sa lugar, kaya hindi siya basta-basta nakikipag-inuman. Kung magkataon man na hindi siya makakaiwas sa mga kaibigan, ay sumasabay ito. Pero kapag alam niyang may tama na siya, kagad na itong umaalis at diretso nang umuwi sa bahay. Isang gabi, nagising kami sa mga tunog ng nagpuputukang baril. Kagad kaming pinapwesto ni Tatay sa bahagi ng silid namin na makapalang dingding na tabla. Normal na sa bundok na makapal na tabla ang dingding at matibay na kahoy, na noon ay kinukuha lang namin sa bundok. Ilang sandali pa, may nauntog sa haligi ng bahay. Pero sa halip na boses ng tao ang maririnig namin nun, ang huni na narinig namin, tila ba boses ng hayop na hindi namin maintindihan. Para bang nauntog ito sa bahagi ng dingding na matigas at solidong uri ng tabla. Ang sino mang makabunggo sa bahagi na yon, iindahin talaga. Muling humuni ang nilalang. Magkahalong boses na yun ng tao at hayop. Doon na napamura si Tatay. Hindi na normal ang nasa baba, wika ni Tatay habang kinukuha ang kanyang sanggot at tabak. Si Nanay, karga-karga ang bunso kong kapatid na si Parot. Pinipigilan niya itong umiyak.
Sa siwang ng sahig na gawa sa kawayan, itinusok ni tatay ang kanyang tabak nun. Bigla niya itong itinusok at nakita ko pa na nanlaki ang mga mata ni tatay nang makarinig siya ng pag-ungol na galing sa hayop na baboy. Natamaan ito ni tatay. Hinugot ni tatay ang patalim kaya mas lalo itong umiyaw. Sa paghugot niya, narinig namin ang mabilis na pagtakbo ng nilalang palabas sa ilalim ng bahay. Muli pa itong nauntog sa haligi ng tahanan. Ramdam namin ang pagpupursige ng nilalang na yon na makalayo sa bahay namin. Habang si tatay naman ay dali-dali na pumunta sa may abuhan. Nagpunta sa kusina. Gumawa ng apoy. Nilagyan niya yun ng maraming kahoy nang sa ganon ay marami nang magagawa nitong baga. Nang mawala ng apoy at puro bagang naiwan, doon na niya inasina ng madugong itak bago isinalang sa nagbabagang uling sa abuhan. Hinayaan niya lamang yon. Muli siyang bumalik sa silid kung saan niya kami iniwan. Doon ko na tinanong si tatay na kung ano sa paningin niya ang kaninang nilalang sa silong. Ay naman kay tatay, sigurado umano siyang aswang ang nasa ilalim kanina. Kaya't kaagad na niyang ginawa ang ritual na itinuro sa kanya ni Lola Suping na kailangan niyang gawin para hindi na gagaling ng tuluyan ang sugat ng nilalang na yon. Tumango na lamang ako sa sinabi na yun ni tatay. Huminto na rin ang mga tunog ng baril. Kaya malakas ang kutob ni tatay na nakainkwentro ng nilalang ang mga rebelde. Kaya siya hinabol ng mga ito. At sa kagustuang makatakas sa mga rebelde ay doon ito nakarating sa ilalim ng bahay. Pero minalas naman ang nilalang dahil ang itak naman ni tatay ang yumari sa kanya. Kinabukasan, maaga pa kaming nagising. Nadatnan ko naman si tatay sa kusina na nililinis ang kanyang itak. Pero sa halip na liha ang kanyang ginamit, isa pang itak nun. Kumbaga, kinikis-kis niya sa mga nasunog at dumikit na dugo sa itak na ito. Mabilis naman akong kumuha ng tubig at uminom bago pa lumabas para tingnan kung anong ginagawa ni nanay at ng aking mga kapatid. Habang tinutulungan ko si Anot sa pag-ipon ng mga kahoy, sinabihan ako ni tatay na samahan ko siya sa kaingin dahil kailangan niyang sunugin ang ilang mga sanga ng kahoy na pinutol niya para maayos na makapasok ang sikat ng araw sa kanyang mga tanim sa bundok. Mabilis na akong pumasok sa bahay para makakain na ng almusal at para maayos na rin ang pagkain para sa aming tanghalian. Habang si tatay naman ay bumaba at pumasok sa silong para makita kung may bakas ba doon ang nilalang kagabi. Doon ay nakita ni tatay na may bakas ng paa ng hayop. May mga patak ng dugo na natuyo sa lupa. Dahil doon, inipon ni tatay ang lupa na may patak ng dugo. Inimbak niya yon sa isang sulok at doon niya nilagay ang mga damo na kanilang nakuha sa bakuran at mga dahon ng kahoy na kanilang winalis. Sinigaan niya yon. Kasunod noon ay ang paglagay ni tatay na makabuhay na ugat ang buong bahagi ng ilalim ng aming bahay. Saka pa lamang kami pumunta sa kaingin. Pagdating namin sa kaingin ay nakita namin na may mga bakas sa lugar. May mga basyo ng bala pa na naiwan malapit sa kubo na ginawa ni tatay sa bundok. Sa halip na ipunin na mga sanga ng kahoy na nagkalat noon, naantala pa yon. Mas pinili namin ni tatay na hanapin kung may nasira ba sa kubo at may iba pang basyo ng bala. Pero hindi naman ganun kadami yon. Siguro yung mga ligaw na bala lamang yun ang magabulan sila nung gabi. Nang wala namang nakitang kakaiba sa lugar, nagsimula na kaming gumawa ng mga kailangan naming gawin. Pagkatapos kong ipunin ang mga sanga at nagsimula ng sunugin yun ni tatay, nagpaalam naman ako na dadalhin ko muna sa ilog ang 2 kalabaw. Nang sa ganun, makapagpaligo ng mga ito at hindi sila mabalit sa init ng araw. Nagkataon naman na naroroon din ang kaibigan ko na si Kano. Nag-aalaga din ito ng kanilang kalabaw.
kaya magkasama kaming pumunta sa ilog para hayaan na doon na manatili ang kalabaw sa buong maghapon. Kukunin na lamang namin ito mamaya kapag uuwi na kami sa hapon nun. Pagkatapos na maitali ang kalabaw sa kahoy, nagsimula na kaming maglakad. Pabalik sa burol kung saan ang aming kaingin. Habang naglalakad ay may narinig kaming pagsigaw ng lalaki na tila ba nasasaktan. Hinanap namin ni Kano kung saan galing ang pagsigaw. Hanggang sa may nakita kami sa kubo nun. Nilapitan namin ito pero wala man lamang kaming nakitang bintana sa maliit na kubong yon. At ang nasasaktang paghiyaw, huminto na. Sa halip ay nakarinig kami ng tila ba may sumisinghot sa hangin. At ilang sandali pa, nakarinig kami ng pag-angil. Natakot kami ni Kano kaya kaagad na kaming nagsitakbuhan para makalayo sa lugar. Doon lamang namin napansin na may kalayuan pala ang lugar na yon sa aming kaingin. At sa pagbalik namin sa kaingin, nagkataon naman na nag-uusap na si tatay at ang ama ni Kano na si Mang Tiro. Nagulat ang mga ito nang makita nila kaming hingal na hingal sa pagtakbo at namumutla na ang kulay. Kaya kaagad nila kaming tinanong kung saan kami nanggaling at kung anong kalokohan na naman ang aming ginawa. Tay, may nakita kaming kubo. Merong hindi kami sigurado kung tao sa loob eh. Akala namin lalaki na may iniindang sakit kaso nung lumapit kami huminto yung pagsigaw eh. Pinalitan ng pag-angil ng hayop yung narinig namin, tay. Natakot kami ni Kano kaya tumakbo na kami pabalik dito. Nagkatinginan naman silang dalawa nang marinig ang kinuwento namin ni Kano sa kanila. Dali-dali nila kaming tinanong kung saan banda namin nakita ang kubo na yon. Muli kaming bumalik sa lugar para ituro sa kanila. Pero nang makarating kami doon, wala nang nilalang. Tanging ang bukas na kubo na lamang ang aming naabutan noon. Pinasok ni tatay ang kubo at doon ay nakita niya ang mga patak ng dugo na marahil ay galing sa sugat ng nilalang. Kaya't napailing na lamang si tatay at sinabi ni Mang Tiro na sunugin na lamang nila ang kubo para wala nang ibang nilalang na maaaring manirahan pa sa lugar. Maging ang mga rebelde ay hindi na gagawing taguan ng lugar na yon. Ang lokasyon kasi nito, Sir Seth, nasa gitna ng kakahuyan, napapalibutan ng masukal na mga mataas na talahib. Kaya't kung hindi sasadyain, ay sadyang hindi makikita ang kubo na nakatirik sa lugar. Kaagad naman kaming nagtulong-tulong sa pagkuha ng mga tuyong damo at mga tuyong sanga ng kahoy para silaban ang kubong yon. Nang tuluyan ng tinupok ng apoy ang kubo ay iniwan na namin ito at nagsimula ng maglakad pabalik sa kaingin na aming ginagawa. Sa aming paglalakad pabalik, saglit na huminto si tatay. Tila ba may naririnig ito na hindi namin naririnig nun. Kaya hindi na lamang namin yon pinansin pa. Kahit papano kasi, alam namin na may kaalaman si tatay pagdating sa mga lihim na aral. Pero ayon sa kanya, hindi siya biyasa. Tama lamang ang kanyang nalalaman para protekta ng kanyang pamilya at mailayo sa kapahamakan. Patuloy kaming naglakad pabalik sa kaingin. Pagdating namin doon, saka pa lamang kami kumain ng aming tanghalian kasama si Mang Tiro at Kano. Pagkatapos ng aming tanghalian ay saglit lamang kaming nagpahinga. Nang bumaba na ang aming kinain, saglit lamang kaming nagbungkal ng lupa na siyang tataniman namin ng punla kinabukasan. 4:00 ng hapon, nagyaya na si tatay na uuwi na kami. Sinamahan na rin nila kaming daanan ng kalabaw sa ilog. Pero bago pa man kami umuwi nun, nag-ani muna ako ng ilang sitaw, okra, kalabasa, talong at ang palaya na siyang iluluto namin sa hapunan at para sa ulam namin kinabukasan. Magkakasama namin pinunta ng kalabaw sa ilog. At dahil dalawa ang aming kalabaw, tig-isa kami ng sinakyan ng kalabaw ni tatay. Maayos naman kaming nakauwi sa bahay.
at pagdating namin ay kasalukuyang pinapasok ni nanay ang dalawa kong kapatid sa bahay noon. May araw pa naman, kaya nagtataka si tatay kung bakit yun ang ginawa ni nanay. Hindi ito normal na ginagawa niya. Paano? May pumunta dito na lalaki kanina. May benda yung likod. Yumuyuko na parang kuba kapag naglalakad. Binantaan kami na gagantihan kanya sa ginawa mong pinsala sa kanya. At ginawa niyong pagsunog daw sa bahay niya. Sambit ni nanay. Napakunot naman ang noo namin ni tatay noon. Kung ganon na alam ng nilalang na kami ang sumunog sa kubo niya. Malamang nasa paligid lamang ito habang ginagawa namin ang pagsunog noon. Subukan niyang lumapit dito nang sa ganon matapos na yung paghihirap niya. Sagot ni tatay kay nanay. Nagpaalam na ako kay tatay na huhulihin ko ang isa naming manok. Gusto kong humigop ng sabaw. Nakakapagod ang ginawa namin kanina sa kaingin. Pumayag si tatay kayong tuwang-tuwang dalawa kong kapatid noon. Sinabihan ni tatay si nanay na kami na munang bahala sa paglilinis at pagluluto ng manok. May kailangan siyang gawin sa labas para mapanatag si nanay kahit nasa kaingin kami ni tatay. Pumayag naman kami. Kaya kinuha na lamang ni tatay ang itak na hindi niya ginagamit sa pagtatrabaho. Espesyal ang itak niyang ito. Ayon sa kanya, ibinigay ito ng aking lola na si Lola Suping. Si Lola Suping ay isang babaylan. Nakatira sa Hayubo, sa lugar ng Lambunaw. Inasikaso na namin ni nanay ang pagluluto para pagdating ni tatay ay kakain na lamang kami ng hapunan noon. Dahil sa dalawa kami ni nanay na kumikilos sa kusina, mabilis ang aming paggawa. Bago pa man sumapit ang 7:00 ng gabi ay dumating na si tatay. May dala itong mga bagakay. Katamtaman lamang ang laki ng kanyang kinuha. Pinatulis niya yun at yun ang ginagawa niyang pangtrangka namin sa pintuan at sa aming mga bintana. Ayon kay tatay, kinatatakutan ng aswang ang bagakay. Iindahin ng nilalang ang sugat nito kapag nasugatan ito gamit ang bagakay na yon. At kung mamalasin pa ang nilalang, ay talagang ikamatay niya pa ito. Dahil sa nalaman ko kay tatay ay naisipan kong kinabukasan na gumawa ng pamalo mula sa sanga ng bagakay nun. Nang sa ganoon ay may madadala akong sandata kahit saan ako pumunta. Tamang naisipan mong gawin, anak. Ang mga patalim mula sa kalikasan higit na makakatulong kaysa sa patalim na gawa ng tao kapag may mga malaing ginawa ng usapan. Sakto lang na natapos ni tatay ang paglalagay ng mga trangka at tinawag na kami ni nanay para kumain na ng hapunan. Pagkatapos namin kumain, doon na kami nakarinig ng mga paghuni. Pero sa kung anong kadahilanan ay hindi nakakalapit ang nilalang sa bahay namin. Hanggang bakuran lamang ito. Naririnig naman namin na sinusubukan ng nilalang na makalapit sa bahay. Pero tila ba may kinatatakutan ito, kaya hindi makalapit nun. Hanggang sa siguro, napagod na lamang ang nilalang. Umalis na ito at hindi na bumalik pa. Nang gumaan na ang aura sa paligid, tuluyan na kaming nakatulog. Kinabukasan pagkagising ko, wala na si tatay sa bahay. Ayon kay nanay, bumaba ito sa bayan at may bibili numano sa palengke. Dadaan din ito sa bahay ni Lola Suping. Huwag ka na munang pumunta sa kaingin, anak. Sinabora at balong ay pakainin mo na lang muna dito sa paligid ng bahay. Sinunod ko naman ang kanyang bilin. Malapit nang magtanghalian na makauwi si tatay noon. Marami siyang dala at ganoon na lamang ang tuwa ko nang may dala siyang alimasag. Marami ito at may itlog pa ng manok. Pero nagtataka ako kung bakit naman bulok na itlog ang kanyang dala. Pero ang pagtataka na yon, nawala nang sumapit ng takip silim. Inilibing ni tatay ang alimasag kasama ang bulok na itlog. Inilibing niya yon sa magkabilang entrada ng bakuran. Ganon din sa 4 na sulok ng aming bakuran. At habang nililibing niya mga ito, may inuusal siyang mga kataga.
Kaagad kaming pumasok sa bahay nang matapos na siya sa kanyang ginagawa. Simula nang mailibing ni tatay ang alimasag na may kasamang bulok na itlog, hindi na kami inistorbo pa ng nilalang. Ilang buwan nang nakalipas, naging maayos ang aming pamumuhay at pagtatrabaho sa kaingin. At dahil napanatag na kami na wala nang nilalang sa lugar, hindi na rin inoorasyonan pa ni tatay ang kanyang inilibing na mga pangontra. Ayon sa kanya, hinaharangan ng pangontrang lahat ng enerhiya na pumapasok sa aming tahanan at kabilang na dito ang swerte at ang pagpasok ng pera sa aming bahay. Kaya ngayong wala nang nilalang, tinanggal niya na rin ang bisa ng pangontrang yon para muling manumbalik ang pagdaloy ng swerte sa pamilya. Isang hapon, kakauwi lang namin mula sa kaingin. Kasalukuyan kaming nakaupo sa bangko na nasa labas ng bahay. Habang pinapanood si nanay at ang mga kapatid ko na nagsisiga sa paligid nun, may narinig kaming tumatawag sa pangalan ni nanay. Nang lingunin namin ito, si Manang Niknik at Manong Bongbong. Hirap na hirap si Manang na alalayan si Manong Bongbong nun. Kaya mabilis na tumakbo si tatay para salubungin silang dalawa. Kagad na binuhat ni tatay si Manong papasok sa loob ng bahay. Nagsipasukan na rin kami noon. Nagtatanong si nanay kay Manang Niknik noon kung anong nangyari. Ayon kay Manang, hindi niya umano alam. Pinatawag lamang umano siya ng amo ni Manong noon. Dahil sabi nila, hindi gumagaling si Manong sa sakit nito na hindi rin nila maintindihan. Tila balantang gulay si Manong Bongbong habang nakahiga sa kawayang upuan sa sala. Pero si tatay na may kaalaman sa mga lihim na karunungan, kahit papano'y nagsimulang magmura na siyang pinagtataka naman namin. Mabilis itong pumasok sa silid at kinuha ang mga kwintas na noon ay ginawa ni Lola Suping at binigay sa amin. Ayon kay tatay, sanggol pa lamang kami nang binigay ito ni Lola bilang proteksyon namin sa katawan. Pinasuot ito ni tatay sa amin nang walang sinasabi na kung ano. Basta ang sabi lamang nito, wag na wag naming alisin ang kwintas namin. Sumapit ang 6:30. Biglang nagising si Manong. Ako na nasa tabi niya ay nagulat nang bigla niya akong hinablot. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla niya rin akong binitawan na para bang napapaso siya sa akin. Doon ay mabilis siyang hinawakan ni tatay at may idiniin ito sa noo ni Manong na siyang naging dahilan para muli itong manghina at bumagsak sa lupa. Sabi ko na nga ba, tama ang hinala ko. Galit na galit si tatay noon. Tay, anong nangyari kay Manong? Sabay naman naming tanong sa kanya ni Manang Niknik. Nayang gawang Manong ninyo. Sa kung anong paraan na hindi ko pa alam. Tanging ang Lola Suping nyo lang ang makakatulong sa kanya. Wika sa amin ni tatay na nanginginig pang boses nito. At ang tanging ginawa niya na lamang ay ang itali ang mga kamay at paa ni Manong sa lige para hindi ito makawala kung sakaling magising ito at muling magpumiglas. Gusto sana naming puntahan si Lola para sunduin. Pero hindi na maaari dahil naririnig namin na may nagsisigawan na naman nun. Yung kapitbahay namin na nasa sentro ng daan ng mga tao, nag-inuman ng mga ito at nag-aaway. Delikado makiraan dahil walang pakialam ang mga tao na yun kapag lasing. Walang pakundangan ng mga itong namamaril. Ilang beses na rin ang mga itong nakakadisgrasya ng mga inosenteng tao na dumaan sa lugar na yon. Diyan lang siya muna. Bukas umagang-umaga pa. Susunduin ko ng Lola Suping nyo. Wika ni tatay. Si nanay naman ay hindi malaman ang kanyang gagawin. Awang-awa ito sa kalagayan ni Manong Bongbong. Dahil sa nangyari ay hindi namin nagawang matulog ng gabing yon. Nakatingin lamang kami kay Manong. Hindi mahinto-hinto ang kanyang paglalaway. Nagpupumiglas ito pero mahigpit ang pagkakatali ni tatay kay Manong. Hanggang sa sumapit ang madaling araw. Umiiyak si Manong habang humihingi ng tulong kay tatay.
Tay, tulong. Hirap na ako. Paulit-ulit na binibigkas ni Manong noon. Sumagot naman si tatay na tutulungan si Manong. Basta't magtiwala lamang at konting pagtitiis pa. Muli siyang makakabalik sa normal niyang pagkatao. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay kaagad nang umalis si tatay papunta sa Yubo. Para mabilis siyang makarating ay sumakay na lamang siya kay Balong. Pero nasa bukana pa lamang siya ng maliit na kalsada. Kaagad na niyang nakita si Lola na naglalakad palapit. Ganun na lamang ang pasasalamat niya dahil hindi na niya kailangan pang maglakad ng malayo noon. Pinasakay niya si Lola sa kalabaw. Nang sa ganoon ay hindi na ito mapagod pa sa paglalakad. Hindi sila nag-usap sa daan. Gawa ng maraming tao ang makakarinig kapag nag-usap sila tungkol kay Manong Bongbong. Pagdating sa bahay, dali-daling pumasok si Lola Suping. Nadatnan pa ako nitong natutulog sa upuan habang binabantayan si Manong, na nakatulog habang nakatali sa haligi ng bahay sa sala. Ginising naman ako ni tatay at pinalipat na sa silid para makatulog ng maayos. Tumanggi ako sa sinabi ni tatay. Sinabi ko na si Manong na lamang ang dalhin sa silid para maggamot siya ni Lola, nang walang sagabal noon, at walang tao na makapag-osyoso. Inilipat ni tatay si Manong sa loob ng silid. Hindi naman delikado si Manong sa umaga kaya uminom na muna si Lola Suping ng kape at kumain ng almusal noon. Pagkatapos nito, kinausap niya si Manang Niknik kung may alam ba itong ginawa ni Manong o kung may kinain ba itong karne o paano niya nakuha ang ganong sakit. Ayon naman kay Manang, dinala umano si Manong ng kanyang amo sa bahay ng isa nitong tauhan sa tubuhan. Kaarawan ng anak ng tauhan na yun kaya doon sila kumain ng hapunan. Kinabukasan noon, doon na nagsimulang sumakit ang tiyan ni Manong. Nagsimula lamang sa sakit ng kanyang tiyan at nagsimula nang maglaway at nagwawala tuwing gabi. Pinakonsulta nila sa doktor at marami ng gamot ang pinainom nila kay Manong pero ni isa, wala man lamang may umepekto sa kanya. Umabot umano ng 5 araw ang nararamdaman ni Manong bago pinatawag si Manang noon at inihatid sa bukana para makauwi ng ligtas sa bahay. Sinabi naman ni Lola na yun ang nakita ng kapitbahay niya sa Yubo. Nakakakilala kina Manong at Manang. Ikinuwento umano sa kanya kaninang umaga habang nagdidilig siya ng kanyang mga halaman. Malakas ang kutob niya na hindi ordinaryong sakit ang dumapo kay Manong, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kagad na siyang naglakad papunta sa amin. Nadaanan siya ng kumpare ni tatay sa kalsada, kaya pinasakay siya at tinatid sa bukana kung saan nakita na niya si tatay na nakasakay sa kalabaw para sunduin siya noon. Si nanay naman, hindi na maiwasan ang maiyak habang nanghihingi ng tulong kay Lola. Donsol, hindi mo na kailangan magmakaawa. Kaya nga ako nandito para gamutin ang apo ko. Sinabi niya rin na hindi siya titigil hanggat hindi niya nabigyan ng leksyon ng mga ikagagawan ng pagyanggaw kay Manong. Nang bumaba na ang kinain ay pinuntahan na ni Lola si Manong sa silid para tingnan na ang kalagayan niya. Sa unang pagtingin pa lamang, alam na niya ang kalagayan ni Manong. Napabuntong hininga ito. Pero nagpasalamat dahil ni minsan ay hindi ito nagtangkang kumain ng hilaw na karne. Habang sinusuri ni Lola ang mga kuko ni Manong, nagising ito at nagsabi ng, La, tulungan mo ako, La. Pagod na ako. Pagmamakaawa niya. Hindi naman mapigilan na umiyak ng aking abuela. Paborito niyang apo si Manong, kaya hindi niya maatimang makita ito sa ganitong kalagayan. Gagaling ka, apo. Konting tiis lang. Babalik ka sa normal mong pamumuhay. Pagkatapos masuri ang kabuuan ng katawan ni Manong, nagsimula ng mag-orasyon si Lola. Kasunod nito ay ang pagdala ni tatay sa silid ng pinakulo ang bulaklak ng kalabasa. Dali-dali niya itong inabot kay Lola.
Biniyak niya ang itlog at inihalo sa pinakuloang bulaklak ng kalabasa. Pinigaan niya yon ng kalamansi. Pagkatapos ay pinatakan ng konting langis bago niya yun pinainom kay Manong. Kahit hirap si Manong na inumin ng gamot na yon, pilit niya yung ininom ng mabilisan. Pagkatapos niyang inumin ng gamot ay muli siyang nahiga. Habang nakahiga ay inihanda na ni Lola ang batya na may lamang langis at mga gamot na ugat. Nakahanda na rin sa tabi ang isang lata na may lamang nagbabagang uling nun. Ilang sandali pa ay bumilis ang paghinga ni Manong. Maya-maya ay dumuwal na siya ng dumuwal, hanggang sa tuluyan na siyang nagsuka ng nagsuka. Nung una, puro mabahong laway lamang ang kanyang iniluluwa. Hanggang sa ilang sandali pa, ay may sumunod na sa suka niyang maliit na butiki nun. May sumama pang dugo dahil sa nasugatan ng lalamunan ni Manong. Sinubukang kumapit ng butiki sa kanyang lalamunan, pero nagawa pa rin itong mailuwa ni Manong. Nang mailuwa na, dali-daling pinainom ni Lola si Kuya ng tubig na may halong suka at may tinunaw na asin. Pagkatapos ay muli itong nakatulog. Sinabihan naman kami ni Lola na huwag kaming maingay. Hayaan naming makapagpahinga si Manong. Kaya nasa labas na lamang kami ng bahay na natili noon. Samantalang si Lola naman, matapos niyang ilubog sa langis at binalot ng asin ang naghihinang butiki, dali-dali niya na itong isinalang sa nagbabagang uling. Hinayaan niya ito hanggang sa masunog na ito ng lubusan. Maghintay tayo sa pagsapit ng gabi. Alam kong darating ang nilalang para tingnan ang kalagayan ni Bongbong. Maghanda ka, anak. Ikaw ang haharap sa gumawa ng kalokohan sa anak mo. Wika ni Lola kay tatay. Mabilis na lumipas sa mga oras at sumapit na ang gabi noon. Sakto lang kaming nakatapos ng hapunan nang may marinig kaming huni ng hayop na animoy, gigil at galit na galit. Kinuha ni tatay ang bagakay na matagal na niyang pinatulis. Magkabilang dulo ng bagakay ang may tulis, at tanging yun lang ang bitbit na sandata ni tatay nang lumabas siya sa bahay. Ilang sandali pa, narinig na namin ang galit na hayop na biglang sumalakay. Nagpangbuno sila ni tatay. Maya-maya ay nakarinig kami ng paghiyaw ng isang nilalang. Nanggigigil pero nasasaktan ang tunog ng boses ng nilalang na yon. Hanggang sa narinig namin ang boses ni tatay na galit na nagsasabi ng, galit ka sa akin dahil sa natamo mong sugat. Pero ikaw'y nagbalak na biktimahin kami, di ba? Naisipan mo pang magtayo ng kubo malapit sa kaingin namin, ha? Ngayon lulubusin ko na yung pagiging paralisado mong hayop ka. Muli naming narinig ang mga paghiyaw ng nilalang. Kami naman ay nanatiling tahimik na nakikinig nun. Ilang sandali pa, gumalaw si Manong sa papag, pero nanatili pa rin itong tulog kaya hinayaan na lamang namin ito. Hanggang sa may narinig kaming mabilis na tumakbo palayo, pero halatang nangihina ang mga yabag nun. Hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Habang si tatay naman ay pumasok na sa bahay, diretsong sinigaan nito ang bagakay na may bahid pa ng dugo sa dulo. Sinabi naman ni Lola na babalik na sa normal si Manong, kaya wag na kaming mag-alala nun. Sinabi niya rin na ramdam niyang hindi na magtatagal ang nilalang na nakalaban ni tatay kanina sa labas. Kinabukasan, nagising si Manong. Naging panatag kami nang bumalik ng kanyang sigla nun. Pero simula nun, hindi na ito kumain pa ng kahit anong karne ng hayop. Tanging isda lamang ang kanyang kinakain at gulay. Makalipas ang isang linggo, muli silang bumalik sa bahay ng amo nila sa Kalinog at nagpatuloy sa pag-aaral. Samantalang kami naman nila tatay sa bahay ay patuloy pa rin sa pagkakaingin nun. At tuloy pa rin ako sa pagpapangdurok kapag maraming kahoy kaming nasunog sa may kaingin.